12:00 na po na tanghali at One Balita Pilipinas na. Ano kaya ang mga tamang ugali at katangian para makabuo ng matibay na koneksyon sa negosyo? Kung gusto nyo malaman, tapusin nyo tong video na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, sa pagnenegosyo, napakahalaga po na tinatawag na networking or network. Bakit mahalaga to? Ano ba kailangan natin? Paano ba natin matatapatintili ang ating relasyon? Una, bakit mahalaga po ang network sa negosyo? Kasi ang tamang connection po ang nagbibigay sa atin ng access sa mga tamang oportunidad, partnership at bagong market. Sila po ang tutulong sa iyo sa panahon ng pagsisimula at sa panahon ng kagipitan. Ang pagkakaroon ng malawak na network ay nagpapakita ng tiwala at respeto sa iyong negosyo. Kaya ano naman ang katangian na kailangan meron ka? Number 1, approachability. Kailangan maging friendly ka, madaling lapitan. Greet people with a smile. Pagkatapos, magpakita kayo ng talagang yung genuine interest na makatulong sa ibang tao. Pangalawa, dapat galingan mo ang iyong communication skill. When you say communication, hindi lang magsalita, kundi makinig. Huwag lang puro salita, makinig sa sinasabi ng iba. At kung ikaw ay nakinig na, iwasan natin maging complicated ang ating usapan. Dapat simple lang at direct. At kailangan po ang maging authentic po tayo. Yung pakita natin talagang meron tayong concern. People do not care how much you know until they know how much you really care. At napakalaga na magpakatotoo po tayo. Magpakita po tayo na nauunawaan natin kung anong pinagdadaanan ng ibang tao, respetuhin po natin kung ano ang kanilang mga opinyon, at syempre, ito yung pinakamalaga. Alam mo, ang tanong, mapagkakatiwalaan ka ba? Yes, oo. Maraming tao gustong makipagnegosyo, pero kailangan po, dapat pagkatiwalaan ka because ang pundasyon ng relasyon ay tiwala. Kung walang tiwala, walang relasyon. Kung walang relasyon, walang negosyo. Kaya nga, very important po, tanongin nyo muna sarili nyo. Kung kayo ba ay may mga katangian na ganito, kung kayo ay gusto nyo makinig, gusto nyo makipag-network, gusto nyo tumulong sa kapwa, willing ka mag-listen, at the same time gusto mo rin talagang lumago, ay nako. Ang pagbuo talaga ng koneksyon ay hindi lang tungkol sa kita, kundi sa tunay na pagtutulungan. Tatandaan, yung maugali na yan, di ba? Yung gusto mong tumulong sa kapwa, ang makakatulong sa iyo sa pag-abot ng iyong pangarap. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Alert Level 3, itinaas sa paligid ng Bulkang Canlaon kasunod ng umano'y magmatic unrest. Higit 80,000 residente malapit sa bulkan, patuloy na inililikas. Vice President Sara Duterte, plano nga bang hindi na naman siputin ang NBI sa bagong petsa ng sabina nito bukas? Pwede nang mag-position paper, pwede nang magbigay ng letter, pwede nang magbigay ng affidavit. So yung mga options na yon available sa akin for December 11. Sa kabila ng pinakahuling mga insidente ng panghaharas ng China, Pangulong Bongbong Marcos naniniwalang hindi pa rin kailangang mag-deploy ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Magsasakang vlogger sa OWAS Albay, patay sa pamamaril. Ang problema, walang witness. At Bossing Vic Soto at Piolo Pascual, poging-pogi sa kanilang feature sa Esquire Magazine. Mga bida ng The Kingdom, nagbigay din ng patikim sa mga aabangan sa pelikula. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang vlogger sa Albay matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Bago ito, isiniwalat pa raw ng biktima ang umano'y
katiwalian sa kanilang barangay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Patay sa pamamaril ang isang magsasakang vlogger sa Uwas, Albay. Sa palayan mismong pagmamayari ng 45 anyos sa Sedindo Batalier, nakita ang katawan niyang may mga tama ng bala alas 8 ng umaga nitong linggo sa barangay San Ramon sa Uwas. Walang nakakita sa mismong pangyayari, pero ang mga otoridad may tinitignan ng posibleng motibo. Maaari umanong may kinalaman ng pagkamatay ni Dindo sa korupsyong isinawalat niya kaugnay sa kanilang barangay. May mga reklamo rin daw siyang inihain laban sa ilan sa kanila na naging dahilan ng pagkasuspende. Malalim na investigasyon para ang gagawin ng OWAS na tumanggi munang magbigay ng panayam. Nakilala ang vlogger noong pandemya matapos maglako ng 20 pesos na bigas kasama ang mga pinsan. Dead on arrival sa ospital ang incumbent councilor ng Umingan, Pangasinan na si Ponciano Valleser Oña pasado alas 7 ng gabi nitong Sabado ng pagbabarili ng 59 anyos ng riding in tandem sa intersection ng Barangay Lubong. 8 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Iniimbestigahan pa kung ano ang motibo at kung sino ang utak sa likod nito. At this time, should have been the season of the holidays, should have been a season for the family and everything for a tragedy like this to happen. And I urge the board that we take a stand and condone an action like this. And we implore the authorities, the PNP, to expedite the investigation. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Para bigyan tayo ng update sa sitwasyon ng Canlaon Volcano, makakasama natin si PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Cheryl, at sa inyo pong mga tagapakinig. Ma'am, ito pong nangyaring pagputok ng bulkan kahapon. May ituturing bang major eruption po ito? Batay po sa geology o yung mga deposito po ng bulkan, ito po ay hindi pa po major eruption dahil wala pong significant deposit ang pagputok. Pwede po natin itong maituring na explosive onset na maari pong pinakauna sa magiging period of eruption ng bulkan. So meron pa po tayong inaantabayanan na iba pa pong mga aktibidad ng Canlaon Volcano. Usually po, ay paano po ba? Sabi nyo nga po, ito ay pauna pa lamang. Ibig po bang sabihin talagang sigurado na po tayo na may sunod-sunod pa pong mangyayari hanggang umabot po sa major eruption? Batay po sa ating monitoring data, nakita naman po natin kahapon na mayroon pong maitim na abo na ibinuga ang bulkan. Ito po ay magma sa kanyang itsura, ito po ay magmatic material. At sigurado na po tayo na meron po tayong lumabas na magma. Pangalawa po, masyado pong malakas ang explosion kahapon. Ito po ay na-record ng buong Canlaon Volcano Network. Kasama na po ang ilang stasyon ng Philippine Seismic Network. Ito po yung nagmamonitor po ng malalakas na lindol sa Pilipinas, dito po sa Central Visayas. At na-record din po ang explosion, yung pressure or shock wave na nalikha po ng eruption hanggang sa Bicol po, yung ating pong mga stations doon na monitor po ang infrasound ng shock wave na ito. So, sigurado po tayo na magmatic po ito dahil ito pong kalakas na eruption ay nadilikha lamang po ng mga magmatic eruption. So, namomonitor din po ba natin kung kailan yung mga susunod pang pagsabog? Ito po ang ating challenge sa volcano monitoring. Hindi po tayo makakapag-predict ng specific na araw, linggo, oras ng pagputok. Makakapag-forecast lamang po tayo batay po sa araw-araw 24/7 na monitoring natin. So ang nakita po natin ay naghahanda na po ng matagal ang bulkan para po sa isang pagputok nito. Matagal na rin po tayo nakikipag-ugnayan sa ating pong mga local government officials at mga disaster officials na since 2020 pa po naghahanda ang bulkan ng isang magmatic eruption at medyo matagal po yung progression, pero maari pong nag-umpisa na ang
ang pagputok ng bulkan at maaari pong masundan po ng mas malalakas pa po na eruption, ito pong nangyari kahapon. So pasimula pa lamang po ito, Ms. Mariton. Sabi nyo nga po, since 2020, namomonitor na po natin na kumbagay talagang sabi nyo nga po ay naghahanda na. Usually po ba, ano po ba yung ilang taon from the time na namomonitor natin na posibleng pagsabog ng isang bulkan ay kailan po dumadating yung major eruption? Within the next 4, 5 years, 6 years? Or talaga pong hindi natin masabi? Marami pong aspeto itong bagay na ito. Unang-una po sa lahat po ng bulkan ay magkakaiba po ang ugali nila. No? So meron pong mga volcanoes na matagal po natutulog and then biglang puputok po ito. So meron pong mga parametro o may mga sinyalis po itong binibigay. Kung gaano po katagal yung sinyalis na yon ay hindi po natin masasabi. No? Wala pong exact na blueprint na sinusunod ang mga bulkan. No? Kanya-kanya po yung ugali. Meron naman po tayong mga highly active volcanoes na maya-maya po pumuputok. Kahit wala pong anomaly, ay dahil po sila po ay highly active at nakabuklat lamang po ang kanilang magmatic system sa bunganga ng bulkan, ay anytime po pwede po silang pumutok. Katulad po ng nangyari last year sa Mayon Volcano na nagkaroon po tayo ng eruption kahit wala po tayong anomaly sa mga monitoring parameters. So, iba-iba po, no? Wala po tayong recipe para sa isang recipe para po sa lahat ng bulkan. Ms. Mariton, pagbabasihan po natin yung behavior at history ng Mount Canlaon. Apo. So ang ating pong suliranin, matagal na pong hindi pumuputok ang Canlaon Volcano ng magmatic. Number 2, ngayon lamang po tayo in the past decade. Ngayon lamang po tayo nagkaroon ng ganito ka-high resolution ng monitoring ng bulkan. No? So, marami po tayong datos na nakukuha, but at the same time, wala po tayong pattern na alam sa kung gaano po katagal ang unrest sa Canlaon. Dahil ngayon lamang po ito natin mararanasan. So, this will be a very important eruption for us kung ito po ay matutuloy hanggang sa kanyang pagtapos, no? Para na lang din po, Ms. Mariton, sa kaalaman po ng ating mga manunood, pag sinabing alert level 3 o magmatic unrest, ano nga po ba ang ibig sabihin niyan para mas maintindihan ng isang ordinaryong mamamayan? Okay, so kapag ang bulkan po ay nasa alert level 3, ibig sabihin po, sigurado na po tayo na magma ang nagsasanhi po ng pagbubunot ng bulkan at ito po ay malapit na o nasa bunganga na ng bulkan. So, meron na po tayong ebidensya, yung pagputok po kahapon, na nandyan na po ang magma at maaari na po itong magtuloy-tuloy na hazardous eruption sa mga susunod na araw o linggo. No? Sa alert level 3 po ay ipinapayo na ng PHIVOLCS ang paglikas ng pinakamapanganib na mga lugar sa paligid po ng bulkan. Ito po yung tinatawag nating mga permanent danger zones at yung mga hazard zones po, no? Hazard zones. So sa ngayon po sa Canlaon, 6 kilometers pa lamang po ang ating nirerekomenda. Ngunit kapag tayo po ay nakapag-record po ng mga datos na nagsasaad na meron po napipintong napakalakas na pagputok ng bulkan, ay mag-rekomenda po tayo ng additional recommendations for evacuation at maaari pong itaas pa ang alerto. Sa ngayon, yun pong sinasabi natin na nasa loob ng 6-kilometer radius danger zone, ay mandatory evacuation na po ba yun? Ito po ang pinapatupad ng ating mga LGUs at local government disaster officials. So, sila po ang nag-require ng mandatory evacuation. Tayo po ay nagre-rekomenda ng mandatory evacuation. Ito po yung inyong recommendation ng PHIVOLCS ngayon? Apo. Okay. Yan Apo, po, ito po ang ating recommendation. Apo, that's the recommendation now of PHIVOLCS, yung nasa loob ng 6-kilometer radius danger zone po. Apo. Apo, tama po yun. Apo. Apo.
History-wise, hanggang gaano kalawak ang pinakamalala po na idinulot ng Mount Canlaon? At sa nakikita nyo po ngayon, na sabi nyo nga po, nakikita na natin, nandoon na yung mga detalye na naghahanda na talaga itong Mount Canlaon sa isang major eruption. Ano po ang tansya ng PHIVOLCS for now, na forecast na gaano kalawak ang dapat na ilikas? Okay. So, sa ngayon po, wala pa po tayong indication na nakikita kung ano po ang kauuwi ang uri. Kung ano po ang kauuwi ang uri ng pagputok ng bulkan. No? Wala po kasi tayong experience sa Canlaon na ito po ay pumutok magmatically. No? Ang masasabi lamang po natin, batay po sa geology ng bulkan, ay nagkakaroon po ito ng mainly mga paglabas po ng mahahabang lava flows. Ito pong lava flow eruption, meron pong panakanaka ng mga pyroclastic density current na maari pong related dito sa pag-collapse ng mga lava flows, katulad po nung nakikita natin sa Mayon Volcano, o panakanaka pong pagsabog sa crater, ng katulad po nung nangyari kahapon. Pero ito pong lava flows ng Canlaon Volcano, ito po ang main component ng kanyang edifice. No? Yung structure po ng Canlaon ay mainly lava flows. Ang mga ito po ay mahahaba at malalaki. Kaya pagka nagkaroon po tayo ng lava flow eruption, medyo matagal po yan. No? Maaari pong abutin ito ng ilang buwan o ilang taon. At kahit po hindi ito kasing destructive ng highly explosive eruption, matagal na displacement po ang mangyayari. At ang kauuwian po ay yung mga pamayanan po sa middle slope ng bulkan ay maaari pong matabunan ng lava flow at hindi na po ito pwedeng balikan for the longest, for decades or even as centuries, no? Dahil yung lava flow po ay hindi naman po kayang tirahan yan. In addition, masisira po ang environment dahil hindi po agad makaka-recover ang vegetation. Kapag lava flow po ang deposito, medyo matagal po na makakaangat ang kabuhayan ng ating pong mga kababayan. No? On the other hand, meron din pong mga explosive eruption deposits ng Canlaon Volcano. Ito po ay umabot ng mas malayo sa bulkan. No? Hindi po natin makita yung termination sa mga deposito nito, yung mga prehistorical deposits. Ang mga 1 or 2,000 years ago, meron pong major explosive eruption ang Canlaon Volcano. At yung pyroclastic density currents po ay lumagpas po ng 8 kilometers dito sa western flank. No? Kaya po ang ating pyroclastic density hazard map, pyroclastic density current hazard map, ay mas malawak po. Ito po ay batay dito sa geologic work na ginawa po natin, kasama po ng ating Deputy Director nung tayo po mga 2 decades ago. At ito po yung nagiging nakita po natin na isa pa pong pwedeng mangyari sa Canlaon Volcano. No? Pwede pong magkaroon ng very violent na explosive eruption na makakapagsanhi po ng mga pyroclastic density currents na nakamamatay sa paligid po ng bulkan. Again, in the past, ito po, sa nakalipas na 24 hours, ano po kamusta ang behavior po ng Canlaon? So medyo tumahimik po ang bulkan. Nakapagtala lamang po tayo ng 20 mahihinang volcano-tectonic earthquakes, volcanic earthquakes. Yung sulfur dioxide emission po kahapon na nasukat natin bago po pumutok ang bulkan ay mababa, nasa 1,669 pounds per day lamang. Ito po ay mababa kumpara doon sa mga nasukat ng mga nakaraang araw. At ito po ay nagsasaad po sa atin na medyo nabarahan po ang bunganga ng bulkan. No? At ito po ang nagdulot ng additional pressurization sa ating magma at nakatulong po sa pag-trigger ng pagputok ng bulkan. Is that supposed to be good? Yung pinakita sa nakalipas na 24 hours, or parang eto na naman, naghahanda na naman, or kumbagay, nagwa-warm up pa lamang ang Canlaon? Tinitingnan po natin. Isa pa po natin tinitingnan ay ang ating real-time na ground deformation monitor. Meron po tayong nakikita na since the last week of November na
pamamaga po ng upper slope ng bulkan, bagamat wala pong nangyayari sa lower slope, ay namamaga po ang upper slope ng bulkan. So tinitignan po natin yung ganitong combination of factors na maaari po natin gamitin para po sa pag-anticipate ng mga susunod na similar explosive eruptions. Pero ma'am, kung meron po tayong major event, major magmatic eruption, whether it's explosive or non-explosive, ay sa palagay po natin, makikita po natin definitely sa ating pong mga monitoring ang lahat ng senyales na yan. Dahil kapag malaking volume na po ng magma ang lalabas sa bulkan, lahat po ng ating parameters ay sisipa na. Kumbaga, makikita po natin. Ms. Mariton, ang sinasabi niyo po ay magkakaroon po tayo ng sapat na oras para makapag-abiso bago yung explosive or non-explosive man yung magiging eruption po. Yan po ang ating ninanais, no? Ang wish po natin. Of course, alam naman po natin na napakahalaga po na meron po tayong lead time. Pero really, dependent po talaga yan sa magiging behavior ng bulkan. Ang TVOX po ay nakatuok po kami ang minuto, oras po dyan sa bulkan na yan. At pag nagkaroon po talaga ng sign, we hope po we will have enough lead time to warn. No? Yun na lamang po. Hindi po natin masabi kung it will be enough, pero yun po ang ating nais at yun po ang sana mangyari. Panghuli na lamang po, Ms. Mariton, paalala po sa ating mga residenteng apektado ng pagputok po ng bulkan. Okay, sa ating pong mga kababayan sa Negros Island, ito na po yung, maaari pong ito na po yung matagal na po nating pinaghahandaan ang pagputok po ng Canlaon Volcano. Mangyari lamang po na tayo po ay umiwas sa 6-kilometer radius ng bulkan sapagkat mayroon pong maaring maging pagputok na biglaan at magdulot po ito ng mga panganib, no? Katulad po nung nakita natin kahapon, yung pyroclastic density currents, meron din po yung mga umiitsang bato, yung ashfall at rock avalanches and rock falls, no? Kapag nagkaroon na po tayo ng mga pagpitak o ng crater or pagpitak po ng mga lava kung lalabas man ang mga ito. Kailangan po ay makinig po tayo sa ating mga local government officials. Alam po natin, batay po sa mga meetings po natin ngayong umaga with the disaster officials, na marami pong nagre-resist, meron pong mga nagre-resist o tumatanggi sa evacuation para po ito sa ating kaligtasan. Kami naman po ay masusi po nating titingnan kung tayo po ay makakapagbaba na ng alerto o kailangan pa pong magtaas. Kaya po, ang mahalaga po ay makinig po tayo. Ito po ay para sa ating kapakanan, ang pag-i-evacuate. At yun po, makipag-cooperate na lang po tayo. Yung mga mamamayan po, o mga residente, sa labas po ng 6-kilometer radius, pero nakapaloob po sa loob ng pyroclastic density current hazard map. Ito po yung additional 10-kilometer radius paikot po ng bulkan. Hindi po sa lahat ng bahagi po ng bulkan ay 10 kilometers, lalo na po sa bandang north. Pero in general po 10 kilometers from the summit vent, ay dapat po ay may kahandaan na po tayo para sa agarang paglikas dahil anytime po maaari pong magbago ang ugali o kalagayan ng bulkan. At magkaroon po tayo ng napipintong malakas na pagsabog at sa gayon po ay magtataas po tayo ng alerto at magiging recommendation po natin ang pag-evacuate ng additional na radius hanggang 10 kilometers po mula sa bunganga ng bulkan. So ingat po tayo mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Mariton Bornas ng PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Sa puntong ito, magkakausap natin si Assistant Secretary Rafi Alejandro IV, ang Civil Defense Deputy Administrator for Administration. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Hello, good evening, good noon po. Magandang tanghali po.
Opo. ASEC, ang recommendation nga daw po ng PHIVOLCS, kakakausap lamang namin, ay mandatory evacuation sa loob po nitong 6-kilometer radius danger zone. Dito po sa 87,000 na residenteng kailangan i-evacuate, ilan na po ang nailikas ngayon? Oo, it is an ongoing process ngayon, ano? But sa datos po namin, mababa pa po, nasa halos 30% pa lang nung target natin ang reported na naka-evacuate na. Pero wala pa naman tayong 24 hours, tuloy-tuloy pong activity ito. Kinukuha natin at sinusuportahan natin yung local government units para mapadali po ang pag-evacuate ng kanilang mga constituents. So hopefully within the day or hanggang mamaya, we'll get updated figures. But so far, nasa 30% pa lang po nung ating target ang so far reported na naka-evacuate. Pero talagang strictly, sinabihan na po lahat ng mga residente na nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone na mandatory evacuation po ang kailangan gawin. Opo. Yan na, inarelay na po. Kahapon pa po, anong pumutok. Yun na po ang ginagawa naming coordination with the local government units, sa governors po, na kailangan na mandatory po yung evacuation nung nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. At nagko-cooperate naman po yung ating mga local government units at tuloy-tuloy po itong activity natin ngayon. At 87, tama po ba? 87,000 na residente, individuals po ba to or families? Individuals po. Actually, ang nasa data namin is 56,000 ang target, no? From the two regions. And then pag nag-extend kasi ng 10 kilometers, that's more or less additional 10 to 15,000 individuals. So yun po. But so far, based sa initial report sa amin, 54,000 po yung target na ma-evacuate. Individuals po. Individuals. That's translated to around 9,000 families po. At kakayanin po ba ng probinsya, ng isla na kung paano po magiging komportable, saan po mananatili ito pong mga individuals po, yung ating mga kababayan? Opo, kakayanin naman po kasi meron tayong mga twinning arrangements with yung mga hindi po apektadong munisipyo. Sila po ang magiging host municipalities doon sa mga evacuation centers nila, mga eskwelahan na gagamitin. And in fact, yung Bacolod, no, inoffer na yung Padayon stadium nila that can house 30,000 individuals. Ang challenge lang dito ay malagyan ito ng mga appropriate facilities, yung para sa wash, no, yung kanilang liguan, yung mga CR. Yun po ang kailangang madaliin po na maitayo kasi yan din po ang mga hesitation ng ating mga kababayan, yung mga lilipatan po nila. So ina-address na po natin yan. Si Secretary Gatchalian po today ay nandun mismo sa area para tingnan yung mga evacuation centers na ito kasi ang DSWD po ang in charge sa camp management po at sinusuportahan po ito ng NDRIMC, ng ibang agencies, ng DOH, ng ating armed forces at mga PNP po. May naitala pong ashfall sa ilang mga lugar kasunod po ng pagputok ng Canlaon Volcano. Bukod po sa relief goods, may binibigay na rin po bang talagang nararapat na klase, uri ng face mask? Opo, yung mga existing face mask na nasa inventory namin ay pinapadala na natin doon as we speak, ano? And then meron din tayong pinoprocure na additional yung mga face mask na na rin, sinusunod natin yung standard ng DOH dyan. And kung hindi pa po available, naglabas na po kami ng advisory, pwede naman pong gumamit ng yung mga cloth po, basta basain lang at i-cover sa mga faces, sa mga mouth, no? Para po maiwasan na ma-inhale itong mga ashfall. So as we speak po, we're doing everything we can to procure additional. But meron po tayo sa stockpile ngayon na dinidistribute na at pinapadala na rin doon sa mga LGUs po. Sec, may nananatili pong may mga ilang weather system na nagdudulot po ng mga pag-ulan po ngayon. At sinasabi ng PHIVOLCS yung posibleng lahar flow kapag nga po magtuloy-tuloy o lumakas ang ulan. Ano po ang paghahanda dito ng OCD? Opo, ngayon pa lang we're coming up with a worst case scenario, integrating yung possible weather disturbance na pwedeng pumasok
this week hanggang next week po kasi meron na pong forecast ng Pag-asa at binabantayan natin ito. But nagsisenaryo building na kami to prepare yung mga, lalo na yung nasa dadaanan ng lahar eventually kasi pag may ulan po, magiging lahar po yung mga deposits na yan at delikado po yan na nangyari na po yan dati sa 1991 na Pinatubo dito sa Bicol na gagalaw po yan. So magpiprepare na rin kami for that. Kaya nga po ang solusyon dyan is distansya po, distance, meaning talagang alisin natin lahat ng mga communities na exposed dyan sa hazard na yan kasi distansya lang po talaga ang solusyon dito. We have to keep them away from this hazard. So tinitingnan na natin yan ngayon and we're doing the risk assessment already considering the weather conditions that we might face in the next 2 weeks po. Sa ngayon, hindi pa po alam kung hanggang kailan mag-aalboroto nga ang bulkan. Sapat po ba yung ating resources kapag nagtagal po ito? Well-planned na po ba? Opo. As far as resources are concerned, ay naka-ready po. Yung DSWD po, meron pong 80,000 family food packs na ready to be shipped sa Negros. Dito yan manggagaling sa Luzon and Visayas, no? Para suportahan yung prolonged evacuation. Kasi tinitingnan natin, minimum po, sabi ng PHIVOLCS, 3 weeks obserbahan yung bulkan. It's either tataas siya into level 4 or bababa or mananatiling level 3. So, ready po tayo for 3 weeks. Nakahanda po ang DSWD, nakahanda po ang OCD, and we will be procuring additional materials, no? And preparing yung mga, hindi lang material, pati na rin mga tao. Kasi aabot tayo beyond Christmas sa pagbabantay nitong Kanlaon. Marami pong salamat, Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Rafi Alejandro IV. Susunod, nasa 400 nakatanggap umano ng confidential funds ng Department of Education sa panahon ni Vice President Sara Duterte na diskubring wala sa database ng Philippine Statistics Authority. At Vice President Sara Duterte, plano nga bang hindi na naman si Putin ang NBI sa bagong petsa ng sabina nito bukas? Pwede nang mag-position paper, pwede nang magbigay ng letter, pwede nang magbigay ng affidavit. So yung mga options na yon available sa akin for December 11. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang gobyerno sa pagtugon sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kasabay yan ng pagbubukas ng NLEX Candaba 3rd Viaduct sa Pulilan, Bulacan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mas mabilis, ligtas at komportableng biyahe para sa publiko. Iyan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng inaugurasyon ng 5-kilometer long North Luzon Expressway o NLEX Candaba 3rd Viaduct sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa Pangulo, patunay ito sa commitment ng administrasyon na paunlarin hindi lang ang Metro Manila kundi maging ang mga probinsya. This also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. By improving the movement of goods, services, and of people, we steer economic growth, expand opportunities for trade and tourism, and drive regional development. Malaki rin daw ang maitutulong nito lalo't inaasahan ang pagdagsa ng mga magbabiyahe at uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Christmas season. The timing of this milestone could not be more opportune. As we enter the holiday season, a period marked by heightened activity and an influx of holiday travelers, this bridge becomes even more crucial.
Let me assure, though, everyone that the Department of Transportation and the Toll Regulatory Board are implementing measures to ease congestion and to ensure smoother travel across this corridor. Kinilala rin ng Pangulo ang Metro Pacific Tollways Corporation sa mabilis na pagkilos upang matapos ang proyekto. Patunay daw ng husay ng paggamit ng modernong teknolohiya sa infrastruktura. Matapos ang pagtitipon, nagsalita naman si PBBM sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang panibagong insidente ng pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa BRP Datu Pagboya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We will never be part of an escalation in the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation of tensions. So we will not do that. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Sa sitwasyon naman sa pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros, tiniyak ng Pangulo na nakahanda ang gobyerno na tumulong sa mga ito. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Sa kaso naman ni Mary Jane Veloso, tikom muna si PBBM kung talaga bang makauuwi na ito sa Pasko. Well, we were asked by the Indonesian government that not to make any announcements until everything is settled. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Government sa umano'y maanumalyang paggasta sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, lumabas na mas marami pang pangalan sa mga resibo ang walang match sa database ng Philippine Statistics Authority. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Pinakasan na kahapon ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig tungkol sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa pamamalakad ni VP Sara Duterte. Sa ikawalong pagdinig, lumabas na hindi lang pala isang Mary Grace Piatos na tunog chichirya ang pangalan at Kokoy Villamin na magkaiba ang pirma sa mga resibo ng confidential funds ang katakataka. Dahil batay sa mga resibong isinumite sa Commission on Audit, nasa 400 pala ang mga pangalang nakatanggap ng confidential funds na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ilan pa sa mga irregularidad na nasilip ay ang mga resibong may recipient na Alice Crescencio na may magkakaibang pirma at iba't ibang lokasyon ng paglagda. Mayroon ding mga resibong magkaiba ang pangalan pero iisa ang pirma. Ang alleged misuse ng 612.5 million peso confidential funds ni VP Sara Duterte ang naging isang basehan ng 2 impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Dahil sa mga ito ay napagdesisyonan ng Good Government Committee na isara na ang mga pagdinig at isinalalay sa investigating bodies ng gobyerno ang lalong pagsilip dito. Ikinabahala naman ito ng Makabayan Block. Diyan natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta dun sa SDO. Accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong nung mga security officer. Bakit tinigil na natin doon? Pag napatunayan ang hindi tamang paggasta sa confidential funds, posibleng maharap si VP Sara sa legal liabilities na graft and corruption, falsification of public documents, perjury, bribery, plunder, technical malversation at corruption of public officials. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Pero paglilinaw ng House panel, rekomendasyon lamang ito ng mga individual na miyembro ng komite at aaksyonan na nito ang mga suliraning nakita sa alokasyon at sinasabing maling paggamit ng confidential funds. Sa ngayon ay nasa 2,000 mga pangalan pa na sinasabing nakatanggap nito ang sinumite ng House Committee on Good Government sa PSA para maberipika. Wala pang inilalabas na pahayag ang panig ni VP Sara tungkol sa mga bagong isyung natukoy sa pagdinig. Posible pang mabuksan ang pagdinig tungkol dito sa susunod na taon dahil pa sa mga questionabling resibo na wala sa records ng Philippine Statistics Authority.
Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang Kamara sa mga paratang nito kaugnay sa paggasta ng OVP at DepEd sa confidential funds. Sabi ng Bise, masaya siya na tinapos na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon sa confidential funds kahapon. Pero mariing iginiit ni VP Sara, wala siyang ideya tungkol sa daan-daang nakapirma sa acknowledgement receipts na walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Isa ang issue sa confidential funds sa ginawang basihan ng 2 impeachment complaints laban sa kanya. Pero buwelta ng Bise, hindi siya natatakot na ma-impeach. Mas mabuti na rin yon na merong impeachment dahil doon sa impeachment, ako lang yung hinahabol ng mga members of the House of Representatives. Hindi na nila tiniterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Bukas naman nakaschedule ang sabina ng NBI kay VP Sara kaugnay sa umano'y death threat niya sa first couple at House Speaker. Pero mukhang hindi ulit makakasipot ang Bise dahil may mga lakad daw siya. Pwede nang mag-position paper, pwede nang magbigay ng letter, pwede nang magbigay ng affidavit. So yung mga options na yon available sa akin. For December 11, hinihikayat ng Department of Information and Communications Technology ang lahat na i-download na ang eGov Super App. Tinatrabaho na raw kasi ng ahensya na gawin ng pangmatagalan ang mga teknolohiyang gaya nito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa mundo kung saan mahigit nang isinusulong ang digital transformation, nakararanas pa rin ang bansa ng mga problema kaugnay nito. Kaya naman ang Department of Information and Communications Technology naghain ng e-government application system. Nagsama-sama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa para matalakay ang mga isyong kanilang kinakaharap patungkol sa information and communications technology. Kabilang sa mga panelists sina Shanti Soti ng Cambodia, Udar Sautpayev mula Kazakhstan, sila Mawitreta ng Ethiopia, Hee-Jin Kim ng Korea at Intan Zalani ng Malaysia. Kasama rin sa talakayan si DICT Undersecretary David Almirol Jr. para mas maipaliwanag pa ang mga nilatag nilang solusyon sa mga issue sa ICT. Ayon kay Yusek Dave, isa sa mga suliranin ang sustainability ng mga digital projects ng bansa. You know, sometimes even if you build new things, a lot of issues in terms of how we're going to sustain it, how the next generation, the next leaders, the next politicians, or the next IT workers to continue what we started. Kung kaya naman, ibinahagi niya ang 5 e-government solutions mula sa DICT na easily accessible at sustainable ilang taon man ang lumipas. Isa na rito ang eGovDX platform na siyang makatutulong para sa data exchange ng mga government agencies. Makatutulong din daw ito para hindi na paulit-ulit ang magiging proseso ng mga Pilipino kung sakaling may kinakailangang dokumento. Bukod pa riyan, mayroon ding eGovChain para sa ligtas na pagtatago ng impormasyon, eGov AI para sa mas mabilis na proseso at transaksyon, at eGovPay na nagsisilbing payment gateway sa mga ahensya ng gobyerno. At ang offer para sa mga Pinoy, ang eGovPH Super App na maaaring i-download para agarang makakuha ng mga dokumento o kaya na may makapag-report ng anumang insidente. The job of the eGov Super App is to integrate siloed system in a single interface. So meaning, even they have their own siloed system, they can still integrate in a single interface. We allow government agencies to build their own web app. It's okay. They can build their own web app. But we are not allowing them anymore to build a mobile app. Magpapatuloy ang diskusyon ng iba't ibang bansa para sa seguridad ng mga impormasyon sa eGov apps hanggang December 11. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Nagpaalala ang Department of Health na kumain ng masustansya
at sariwang mga pagkain sa kabila ng mga party sa darating na Pasko at Bagong Taon. Dapat daw ay iwasan ng mga mamantika at masyadong matamis at maalat na mga pagkain. Pero kung kayo ang tatanungin mga kapatid, anong handa tuwing Pasko ang excited ka ng kainin? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siguro po ay leche flan kasi hindi po siya masyadong nakakain sa amin kasi hindi po kami mahilig sa matamis. Kapag may okasyon, tsaka lang po kami nagkakameron ng chance na ihanda yon sa aming lamesa. Na-excite po ko sa mga graham po ni Mama kasi kapag po nag-graham si Mama talagang binibigyan niya po yung mga kapitbahay po na. For me po yung mga prutas po kasi po diba mas tumatamis po yung mga pagkain lalo na kapag Pasko kasi po sama-sama po tayong kumakain together with our family. Siyempre, hindi mawawala dapat yung mga bola, mga queso de bola, hamon de bola. And isa pa sa mga paborito is yung mango graham at yung spaghetti na parang 2 linggo yung tinatagal. Ako inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. ang pulis na pumatay at nang chop-chop pa sa kanyang kapwa-pulis sa loob mismo ng Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Reklamong murder ang isinampa sa suspect na sumuko kamakailan. Damay din sa asunto ang misis niya na isa ring pulis at sinasabing kalaguyo ng biktima. Lumalabas kasi na hindi ito nawala sa eksena mula nang isagawa ang krimen hanggang sa paglilibing ng mga chinap-chop na bahagi ng bangkay ng biktima.
higit 600 milyong pisong halaga ng mapanganib na kemikal na uranium ang nabistong iligal na ibinebenta sa ilang lugar sa Pasay at Cebu. Magbabalita si Ian Suyu. Nakasuot pa ng protective equipment ang mga tauhan ng NBI at Philippine Nuclear Research Institute nang salakayin ang condominium unit na ito sa Pasay. Dito raw kasi nagaganap ang bentahan ng toxic depleted chemical na uranium. Nag-apply kami ng search warrant plus entrapment operation in Pasay City where we recovered bricks and the powdered form of depleted uranium. Ang uranium ay isang uri ng kemikal na may radiation na lubhang delikado sa kalusugan. Kung may expose ang isang tao, maaari itong magresulta sa cancer o chromosomal damage. Sinugod din ng isa pang bahay sa Mandaue, Cebu na pinagtataguan ng distributor ng depleted uranium na si Roy Vistal. Dito na nakita ang marami pang bloke ng kontrabando na nakatago at nakatakdasa ng ibenta. Ayon sa NBI, plano raw sana itong ibenta ng suspect abroad at pakinabangan ng mga terror groups. Pwedeng bala. Sa air pa lang, it can spread up to 2 kilometers, meaning in that radius, pwede niya pong ma-spread ang kanyang dust, which is carcinogenic in nature. Tinatayang nasa mahigit 100 kilos ng uranium na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 680 million pesos ang mga nakumpiska. Nagsagawa na rin ng decontamination procedures sa mga lugar kung saan ito nasabat. Inaalam na kung paano nakapasok sa bansa ang depleted uranium. Yung mga uranium na yan, pwede naming matrace kung saan bansa nanggaling. But then, yun nga, sabi ko sa inyo, we are in constant connection, contact with our foreign counterparts. Mahigpit ang aming follow-up para malaman natin kung saan ba talaga nanggaling. Nasa kustodiya na ng NBI si Vistal at mga kasabwat nito na mahaharap sa reklamong paglabag sa Atomic Energy Regulatory and Liability Act. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Susunod, Squid Game 2 mapapanood na sa December 20. Ang world premiere pinagkaguluhan sa Korea. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Yes, tapos na nga Squid Game 2 World Premiere. Ang bangon sa iyo yung chika talagang putok na putok pa. December 26 ipapalabas ang Season 2 ng Squid Game, of course, worldwide. At ang nakakaloka dyan, talagang napakalaki ng global event sa Dongdaemun Design Plaza kung saan, syempre, nauna tayo sa One Balita Pilipinas sa eksena. Narito pong report. We had June! Kang Ha-neul, Im Shi-won, Park Sung-hoon, Lee Byung-hun, at syempre, the Lee Jang-jae. Roll call na mga opa na nga ang naganap bago ang world premiere na Squid Game Season 2 dito sa Seoul, South Korea.
Speaking of enjoy, aba, enjoy na enjoy talaga mga kapatid dahil may pa first dibs sa atin. May pa exclusive arcade games, claw machines, set design recreation, at pa-aura sa pink carpet. Ang Squid Game ang isa sa most watched series worldwide with more than 1.65 billion watch hours. Nanalo rin ito na madaming awards, putting Asian content in the global map. Kaya ang Season 2 na Squid Game ay isa sa pinaka-inaabangan na show ngayong taon sa buong mundo. May bagong mga karakter at iba't ibang perspektibo ng kwento mula sa mga Pink Guard at iba pang player ng serye. Mas nalawak na rin ang kwento sa karakter ni frontman Lee Byung-hun. 저는 시즌 1에서 잠깐 나왔기 때문에 사실 이런 프로모션 활동을 하는 것은 지금이 처음이라 오징어 게임 팬분들을 처음 이렇게 Streaming ng Squid Game Season 2 sa December 26 sa Netflix. Alright, siyempre may baon pa tayo ngayong one-on-one exclusive interview natin siyempre with a cat. Abangan nyo rin po yan. But tomorrow, see you sa Pilipinas mga kapatid. Back to you guys dun sa studio. Thank you, MJ. Mga kapatid, 15 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.